Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Muli, ito ang inyong paboritong channel, kung saan ang bawat kwento ay isang paglalakbay ng puso. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay tungkol sa isang kasunduan na isinulat sa papel, ngunit tinakdang mabago ng tadhana. Paano kung ang isang kasal na nagsimula sa isang desperadong pangangailangan ay maging daan sa isang pag-ibig na mas malalim pa sa inaasahan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Kontratang Pag-ibig. POV, Dr. Calon Soliman. Ang hangin sa loob ng Grand Suite ay mabigat, siksik sa amoy ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta at sa pabango ng isang babaeng wala na. Para kay Dr. Calon Soliman, ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa kanyang perpektong planadong buhay. Hawak niya ang isang piraso ng mamahaling papel. Nakasulat dito sa eleganteng pagkakasulat ang mga salitang gumupo sa kanyang mundo. Patawad, Calon, hindi ko kaya. Hindi kalungkutan ang unang kumurot sa kanyang dibdib, kundi matinding galit. Isang nakakapasong kahihiyan. Ibinagsak niya ang lukot na papel sa mesa, kasabay ng malakas na pagbagsak ng pinto. Ito ang kanyang best man, si Dr. Chavez. Hingal na hingal. Calon, anong nangyayari? Nagkakagulo na ang mga bisita sa baba. Nasaan si Marahuyo? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Calon. Wala na. Naglaho na parang bula ang magaling kong nobya. What the hell? Bulalas ni Chavez, hindi makapaniwala. Pero, ang kasal? Ang mga bisita? Ang lola mo? Sa pagbanggit ng kanyang lola, isang malamig na kaba ang gumapang sa buong pagkatao ni Calon. Si Lola Consolacion, ang matriarka ng pamilya Soliman. At parang isang propesiya, bumukas ang pinto at iniluwan nito ang kanyang lola. Nakatayo itong diretso, ang mukha ay kasing tigas ng marmol, ang mga matay kasing talim ng scalpel. Nasaan siya? Tanong ni Lola Sol. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng isang gusali. Walang nagsalita. Ang katahimikan ang naging sagot. Naglakad papalapit ang matanda. Ang bawat hakbang ay may awtoridad. Alam mo kung ano ang nakataya rito? Calon, hindi lang ito isang simpleng kasal. This is about the Sandoval medical heritage. Tumingin si Lola Sol sa bintana kung saan matatanaw ang nagtataas ang gusali ng kanilang ospital. Si Don Ricardo del Fuego ay naghihintay lang ng isang pagkakamali mo, isang maling hakbang, at ang pag-atras ng nobya mo sa araw mismo ng kasal. Ito na ang pagkakamaling iyon. Tila sinampal si Calon ng katotohanan. Hindi ito tungkol sa pag-ibig na nawala. Tungkol ito sa isang legasya na malapit nang mawala sa kanyang mga kamay. Kailangan mong makasal, Calon. Ngayon din, deklara ng kanyang lola na tila nagbibigay ng isang final diagnosis. Humanap ka ng paraan o kalimutan mo na ang pagiging tagapagmana ng ospital na ito. Naiwang tulala si Calon. Humanap ng paraan. Saan siya hahanap ng nobya sa loob ng ilang minuto? Sa gitna ng kanyang pagpapanik, napansin niya ang isang punit sa manggas ng kanyang mamahaling barong. Isang maliit na punit, pero para sa kanya, simbolo yon ng kanyang guguho ng mundo. Lumabas siya ng silid, naghahanap ng kahit anong makakatulong. At doon, sa isang tahimik na sulok ng hallway, abala sa pag-aayos ng damit ng isang abay, ay may isang babae. Simple lang ang suot nito, may dalang sewing kit, at ang mga kamay ay mabilis at sanay na gumagalaw. "Excuse me," sabi ni Calon. Ang boses ay magaspang dahil sa tensyon. Tumingala ang babae. Wala itong kolorete sa mukha, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata nito. Isang kinang ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. "Punit ang barong ko," sabi ni Calon.
Halos isang utos. Walang pag-aatubiling tumango ang babae. Kinuha nito ang sinulidlid at karayom. Sandali lang po, sir. Habang tinatahi nito ang punit, pinagmasdan ni Calon ang kanyang mga kamay. Mahusay, mabilis, epektibo. Tila kayang ayusin ang anumang sira. At isang ideya, isang napakabaliw na ideya, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang solusyon sa kanyang imposibleng problema. Nang matapos ang babae, inabot nito ang barong. Ayos na po. Magkano? Tanong ni Calon. Ang isip ay tumatakbo na. Naku, okay lang po. Tulong ko na po iyan. Sabi ng babae. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anong pangalan mo? Alitaptap po. Ali na lang. Alitaptap. Isang alitaptap. Isang maliit na ilaw sa gitna ng kanyang kadiliman. Hinawakan ni Calon ang braso ng babae at marahang hinila ito palayo sa mga tao. Gulat na napatingin sa kanya si Ali. Kailangan ko ng pabor, sabi ni Calon. Diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Isang malaking pabor. Po? Ano po yon? Huminga ng malalim si Calon. Inihahanda ang sarili sa pinakabaliw na alok na gagawin niya sa buong buhay niya. Kailangan kong magpakasal. Ngayon din, iniwan ako ng bride ko. Nanlaki ang mga mata ni Ali, hindi makapagsalita. Bayaran kita. Mabilis na dugtong ni Calon. Magkano ang kailangan mo para baguhin ang buhay mo? 5 million? 10 million? Hindi pa rin umimik si Ali. Tila nabingi sa kanyang narinig. 20 million pesos, deklara ni Calon. Ang boses ay desperado na. 20 million pesos para magpanggap na asawa ko sa loob ng 1 taon. Nakatitig lang sa kanya si Ali. Ang pagkalito at pagkabigla ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Hinawakan ni Calon ang mga balikat nito. Ang kanyang pagkadesperado ay nagiging puwersa na. Pumayag ka. Halos pabulong niyang sabi, ngunit may diin sa bawat salita. Pumayag ka at mababago ang buhay mo at ng anak mo. Anong sagot mo? Alitaptap? POV, alitaptap Ali. Sinagtala 20 milyong piso. Ang mga salitang yon ay umaling-awngaw sa isip ni Alitaptap na parang isang sirang plaka. 20 milyon. Ang halagang iyon ay hindi lang numero para sa kanya. Ito ay isang pader na kayang humarang sa lahat ng kanyang mga takot. Ito ay bubong na hindi na kailanman tutulo. Ito ay pagkain sa lamesa na hindi na niya kailangang ipag-alala kung saan kukunin kinabukasan. Ito ay ang kinabukasan ni Hiraya. Ngunit ang kaharap niya ay isang estranghero. Isang mayaman, desperado, at guwapong estranghero na may mga matang tila kayang bilhin ang lahat, pati na ang isang pekeng asawa. Bumitaw si Eli mula sa pagkakahawak ng doktor. Sira ulo ka ba? Iyon ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Nanginginig. Hindi ako sira ulo. Desperado ako. Mabilis na sagot ni Dr. Calon Soliman. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. May anak ka, tama? Nakita ko ang litrato niya sa wallet mo kanina nang kunin mo ang sinulid. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Ali. Ang pagbanggit kay Hiraya ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Huwag mong isali ang anak ko dito, mariin niyang sabi. Isinasali ko siya dahil para sa kanya to. Giit ni Calon. Isipin mo, Miss Sinagtala, 1 taon. Magpapanggap ka lang. Pagkatapos ng 1 taon, malaya ka na. At mas mayaman ka ng 20 milyong piso. Umiling si Ali at tumalikod. Nagsimula siyang maglakad palayo. Ang puso niya'y dumadagundong. Mali ito. Lahat ng ito ay mali. Ang pera ay hindi kailanman naging sagot. Ang pera, sa kanyang karanasan, ay palaging may kasamang sakit. Nang gabing iyon,
Sa kanilang maliit at masikip na apartment, pinagmasdan ni Ali ang kanyang natutulog na anak, si Hiraya. Ang kanyang munting ilaw, hinaplos niya ang buhok nito at napansin ang bahagyang pamumutla ng kanyang balat. Ang ubo nito kagabi ay hindi pa rin nawawala. Napatingin siya sa paligid. Ang mga drawing ni Hiraya sa dingding, ang mga lumang unan, ang bubong na may panibagong mantsa ng tulo mula sa ulan noong isang linggo. Kasabay nito, ang alaala ng isang madilim na nakaraan ay bumalik. Ang mga sigaw, ang mga pasa na kailangan niyang takpan. Ang pakiramdam ng pagiging isang hawlang walang kalayaan. Ipinangako niya sa sarili na hindi na kailanman papayag na makulong muli. Ngunit hindi ba't isa na rin itong uri ng kulungan? Ang kahirapan? Ang patuloy na pag-aalala? Kinabukasan, may kumatok sa kanyang pinto. Isang lalaking naka-Amerikana ang nag-abot sa kanya ng isang card. Abogado ni Dr. Calon Soliman. At doon, sa isang malamig na opisina na amoy mamahaling katad at pera, hinarap niyang muli si Dr. Soliman. Sa ibabaw ng makintab na mesa ay isang makapal na kontrata. Basahin mong mabuti, sabi ni Calon. Ang boses ay purong negosyo. Lahat ng patakaran ay nakasulat dyan. Binasa ni Ali ang bawat salita. Kailangan nilang tumira sa iisang bahay. Kailangan silang magpanggap na masaya sa harap ng publiko. Kailangan niyang samahan ito sa mga business event. At sa dulo, ang pinakahuling patakaran, nakasulat sa bold letters. Rule number 10. Bawal mahulog ang loob. Ang kasunduang ito ay transaksyon lamang. Walang personal na damdamin ang pinahihintulutan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ali. Iyon ang pinakamadaling patakaran sa lahat. Matagal nang sarado ang puso niya. Kinuha niya ang ballpen. Sa isang mabilis na pirma, ipinagbenta niya ang 1 taon ng kanyang buhay. Ang paglipat sa mansyon ng mga Soliman ay parang pagpasok sa ibang mundo. Lahat ay malaki, malamig, at tahimik. Si Hiraya, sa unang pagkakataon, ay hindi bumitiw sa kanyang likuran. Ang maliliit na mga mata nito ay puno ng takot at pagkamangha. Wow, Mama! Ang laki-laki naman ng bahay. Bulong nito. Dito muna tayo titira, anak, sabi ni Ali. Sinusubukang gawing normal ang kanyang boses. Ang unang paghaharap nila sa lola ni Calon, si Consolacion Soliman, ay mas nakakakaba pa kaysa sa pagpirma ng kontrata. Sinuri siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay matalas at mapanuri. Walang anumang emosyon sa mukha nito. Sana lang ay alam mo kung paano umarte ng tama. Sabi lang nito bago sila tinalikuran. Sa kanilang unang gabi, habang inaayos ni Ali ang mga gamit nila sa isang napakalaking silid, pumasok si Calon. Hindi ito kumatok. Inabot nito sa kanya ang isang kapirasong papel. Isang listahan. Ito ang schedule ko para sa isang buwan. Aralin mo. At ito naman ang listahan ng mga bagay na gusto. At ayaw ko. Memorize it. Tiningnan ni Ali ang listahan. Black coffee sa umaga. Walang asukal. Ayaw sa maingay. Ayaw sa magulo. Ang listahan ay tila walang katapusan. Ito ba talaga ang buhay na papasukin ko? Tanong ni Ali sa sarili. Nang biglang crash, isang malakas na tunog ng nabasag na bagay ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nagkatinginan sila ni Calon bago sabay na tumakbo palabas ng silid. Sa ibaba ng grand staircase, nakatayo si Hiraya, umiiyak. At sa paanan niya, pira-piraso na ang isang mamahaling porselanang florera. Mula sa kung saan, lumitaw si Lola Sol. Ang mukha ay nagliliyab sa galit. Anong kaguluhan ito? Napayuko si Hiraya sa takot. Agad na bumaba si Ali para yakapin ang kanyang anak. Pasensya na po. Hindi po sinasadya ng anak ko. Hindi sinasadya.
Putol ni Lola Sol. Alam mo ba kung gaano kamahal ang plorerang yan? Mas mahal pa yan sa buong buhay mo. Nag-init ang mukha ni Ali. Handa na siyang sumagot nang biglang bumaba si Kalon. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya, naghihintay ng kanyang hatol. Inaasahan ni Ali na magagalit din ito. Nasisisihin siya at ang kanyang anak. Ngunit tumigil si Kalon sa tabi nila. Hindi niya tiningnan ang basag na plorera. Hindi niya tiningnan ang kanyang lola. Ang tiningnan niya ay si Ali. At sa mga mata ng doktor, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Isang hamon, isang pagsubok. Ang kanyang malamig at blangkong mukha ay naghihintay, nag-aabang kung paano haharapin ng kanyang bagong asawa. Ang hangin sa paanan ng hagdanan ay kasing lamig ng titig ni Lola Sol. Inaasahan ni Kalon ang isang eksena, sigawan, iyakan, pagtataboy. Ngunit ang ginawa ni Ali Taptap ay bumasag sa lahat ng kanyang inaasahan. Dahan-dahan itong tumayo. Inilagay si Hiraya sa kanyang likuran na parang isang inahing manok na prinoprotektahan ang kanyang sisiw. Hinarap niya ang kanyang lola. Walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Tanging isang malungkot na determinasyon. "Pasensya na po, Senyora Soliman." Panimula ni Ali. Ang boses ay kalmado. "Aaminin ko po ang pagkakamali ng anak ko. Kung magkano man po ang halaga ng plorerang iyan, ibawas nyo na lang po sa ibabayad ninyo sa akin. Kahit hulugan pa buwan-buwan." Natigilan ang lahat. Maging si Lola Sol ay tila nagulat sa kanyang sagot. Hindi ito pagmamakaawa. Isa itong alok ng isang taong may dignidad. Bago pa man makapagsalita ang kanyang lola, humakbang si Kalon. "Lola," sabi niya, ang boses ay walang emosyon, purong lohika. "Isang plorera lang yan. Ang mas mahalaga ay ang katahimikan ng pamamahay na ito. Kami na ang bahala rito." Hinawakan niya ang siko ni Ali. "Dalhin mo na si Hiraya sa taas." Sumunod si Ali nang walang tanong. Habang paakyat sila ng hagdan, narinig ni Kalon ang bulong ng kanyang lola. "Ang tapang ng babaeng yan. Tingnan natin kung hanggang saan." Hindi pinansin ni Kalon ang sinabi nito. Ang nasa isip niya ay ang imahe ni Ali. Hindi natitinag, handang harapin ang isang dragon para sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang pansamantalang solusyon, kundi bilang isang babaeng may pambihirang lakas ng loob. Makalipas ang ilang araw, ang katahimikan sa mansyon ay muling nabasag ng isang bagong obligasyon, ang taunang Hospital Charity Gala. Ito ang pinakamalaking social event ng Soliman Medical Heritage. "Kailangan nating magmukhang isang perpektong mag-asawa," sabi ni Kalon kay Ali sa kanilang study. Lahat ng mata, lalo na ang mga mata ni Don Ricardo del Fuego, ay nasa atin. Tumangulang si Ali. "Anong kailangan kong gawin?" "Kailangan mo ng damit. Bigyan kita ng credit card." "Huwag na." Mabilis niyang putol. "Mayroon akong damit. Aayusin ko na lang." Kumunot ang noo ni Kalon. Isang inayos na damit? Sa isang high society event? Ngunit bago pa siya makatanggi, tumalikod na si Ali at umalis. Nang gabing iyon ng gala, naghintay si Kalon sa ibaba ng hagdanan, naiinip. Nakaayos na siya sa kanyang tuxedo, perpekto gaya ng dati. Inaasahan niyang makikita ang isang Ali na mukhang simple, marahil ay hindi babagay sa karangyaan ng paligid. Ngunit nang magsimula itong bumaba sa hagdanan, napigil niya ang kanyang hininga. Ang suot ni Ali ay isang simpleng itim na bestida. Ngunit ang pagkakagawa nito ay hindi simple. Yakap nito ang kanyang katawan sa lahat ng tamang lugar na may maliliit na beadwork sa balikat na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ito ay gawa ng isang master tailor, gawa ng kanyang mga kamay. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang simpleng bon at ang tanging palamutin niya ay isang pares ng maliliit na hikaw. Sa kanyang pagiging simple,
Naging pinakamagandang babae siya sa silid. Para kay Calon, isang surgeon na ang trabaho ay pagandahin ang mga tao. Ang nakita niya ay isang likas na obra maestra. You look... Napatigil siya, naghahanap ng tamang salita. Stunning. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa mga pisngi ni Ali. Trabaho lang to, doktor. Kailangang maging kapani-paniwala. Sa gala, naging sentro sila ng atensyon, mga bulungan, mga mapanuring tingin. Ngunit si Ali ay kumilos ng may kahinahunan, ngumingiti sa tamang oras, tumatango na parang sanay na sanay sa ganitong mga okasyon. At gaya ng inaasahan, lumapit ang ahas. Calon, apo, bati ni Don Ricardo del Fuego. Ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. At ito na pala ang iyong magandang asawa. Napakabilis ng mga pangyayari, hindi ba? Ang tunay na pag-ibig, Tio Ricardo, ay hindi naghihintay. Sagot ni Calon, puno ng sarkasmo. Tumingin si Don Ricardo kay Ali. I must say, I'm surprised. Akala ko, ang mga Sandoval ay pumipili ng kapantay nila. Bago pa man makasagot si Calon, nagsalita si Ali. Ang boses ay mahinahon. Ang tunay na halaga po ng isang tao, Don Ricardo, ay wala sa pangalan, kundi na sa puso. Natigilan si Don Ricardo. Maging si Calon ay nagulat. Isang simpleng sagot, ngunit puno ng bigat at dignidad. Maya-maya, nagsimula na ang sayawan. At bilang bagong mag-asawa, inaasahan silang manguna. Hindi ako marunong, bulong ni Ali habang hinihila siya ni Calon papunta sa dance floor. Sumunod ka lang sa akin, sagot niya. Inilagay ni Calon ang kanyang kamay sa baywang ni Ali. Isang kuryente ang biglang gumapang sa kanyang mga daliri. Ang init ng kanyang katawan ay tumago sa tela ng bestida. Inilagay ni Ali ang kanyang kamay sa balikat niya at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Habang umiikot sila sa saliw ng musika, nawala ang lahat ng tao sa paligid. Ang tanging naroon ay sila, ang musika, at ang tibok ng kanilang mga puso na tila nag-iisa sa ritmo. Naamoy ni Calon ang banayad na amoy ng kanyang buhok. Napansin niya ang maliliit na kalyo sa kanyang palad, isang paalala ng kanyang pagiging isang manggagawa, isang ina, isang survivor. You're a natural, bulong ni Calon. Sanay lang akong sumunod sa agos ng buhay. Sagot niya, ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Natapos ang kanta, ngunit nanatili silang magkayakap sa gitna ng dance floor. Tila ayaw bumitaw sa isa't isa. Sa kanilang pag-uwi, ang katahimikan sa loob ng kotse ay mabigat. Puno ng mga salitang hindi masabi. Nang huminto sila sa tapat ng mansyon, bago bumaba si Ali, nagsalita si Calon. Salamat, sabi niya. At sa pagkakataong ito, hindi ito bahagi ng script. Ito ay totoo. Salamat sa gabing ito. Tumingin sa kanya si Ali. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino ng gabi. Isang pader ang tila muling bumalik sa pagitan nila. Trabaho lang to, doktor. Bumaba siya ng kotse, ngunit bago niya maisara ang pinto, mabilis na hinawakan ni Calon ang kanyang pulsuhan. Ang kanyang balat ay malambot at mainit. Para sa'yo, tanong ni Calon. Ang boses ay mas malalim, mas seryoso. Trabaho lang ba talaga? Ang tanong ni Calon ay naiwang nakabitin sa hangin, hindi nasagot. Mabilis na binawi ni Ali ang kanyang kamay. Ang init ng pagkakahawak nito ay tila nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Pumasok siya sa mansyon nang hindi lumilingon. Trabaho lang, trabaho lang. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na parang isang dasal. Pero habang lumilipas ang mga araw, ang mga linya sa pagitan ng trabaho at katotohanan ay unti-unting lumalabo. Hindi na siya tinatratong parang empleyado ni Calon. May mga umaga na ipinaghahanda siya nito ng kape. Eksakto sa paraang gusto niya. Itim, walang asukal.
May mga gabi namang uuwi ito ng maaga mula sa ospital para lang makasabay silang maghapunan ni Hiraya. At si Hiraya ang pinakamalaking pagbabago sa lahat. Ang dating takot nito kay Kalon ay napalitan ng isang mausisang paghanga. Nagsimula ito sa simpleng pagtatanong tungkol sa mga medical chart na inuuwi ng doktor. Sinagot naman ito ni Kalon ng may tiyaga. Ipinapaliwanag ang mga komplikadong bagay sa paraang maiintindihan ng isang bata. Isang hapon, nakita ni Ali mula sa bintana ng kanyang silid sa pananahi ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nasa hardin si Kalon at Hiraya, nakaupo sila sa damuhan, may hawak na papel at krayola. Si Kalon ang respetadong Dr. Soliman, ang top plastic surgeon ng bansa, ay matiyagang nagpapakita kay Hiraya kung paano iguhit ang isang bulaklak. Hindi ganyan, narinig ni Ali na sabi ni Kalon. Ang petals dapat mas bilugan. Ayan, ganyan. At pagkatapos, isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Ali ng buong puso. Ang tawa ni Hiraya. Isang malinis, masayang tawa na umalingaw-ngaw sa buong hardin. Napahawak si Ali sa kanyang dibdib. May isang bagay sa loob niya na tila kumikirot. Isang halo ng saya at takot. Masaya siyang makitang masaya ang kanyang anak. Ngunit natatakot siya. Natatakot siyang masanay sila sa buhay na ito, sa kabaitang ito. Dahil alam niyang lahat ng ito ay may katapusan. Lahat ng ito ay kasama sa bayad. Isang gabi, ang takot na yon ay nagkatotoo sa kanyang panaginip. Madilim, malamig. Ang amoy ng alak at galit ay nangingibabaw. Isang anino ang papalapit sa kanya. Isang boses na puno ng lason. Saan ka pupunta, ha? Sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Ang anino ay may mukha na ngayon. Isang mukhang gusto na niyang ibaon sa limot. Puno ng galit ang mga mata nito. Ang kamay ay nakataas, handang manakit. Huwag. Tama na, Dante. Ali, gumising ka. Nagising si Ali na humihingal. Ang lalamunan ay tuyo sa kasisigaw. Ang buo niyang katawan ay nanginginig. Pawis na pawis ang kanyang noo. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama, si Kalon. Ang perpekto nitong buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakasuot lang ito ng pajama pants at isang puting t-shirt at sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, napansin ni Ali ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib nito. Tila tumakbo ito papunta sa kanyang silid. Binabangungot ka, sabi ni Kalon. Ang boses ay mahina. Sinubukan ni Ali na magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sinusubukang itago ang kanyang panginginig, ang kanyang kahinaan. Sino si Dante? Ang tanong ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang akusasyon. Ito ay isang tanong na puno ng pag-aalala. Umiling lang si Ali. Ang luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Wala yon. Masamang panaginip lang. Hindi na nagpumilit pa si Kalon. Kumuha ito ng upuan at umupo sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito nagsalita. Hindi ito umalis. Nanatili lang ito roon, isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang madilim na silid. Isang bantay laban sa mga multo ng kanyang nakaraan. Ang ginawa nitong pananatili ay mas may bigat pa kaysa sa anumang salita ng pang-aalo. Naramdaman ni Ali ang unti-unting pagkalma ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang ligtas siya dahil sa pagod, muli siyang nakatulog. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagtulog ay mahimbing at walang anumang panaginip. Kinaumagahan, sinubukan ni Ali na umiwas. Nagkunwari siyang abala na parang walang nangyari. Ngunit hindi niya matakasan ang mga mata ni Kalon na tila sinusundan siya kahit saan. Sa pasilyo,
Habang papunta siya sa kusina, hinarang siya nito. Ang kanyang tindig ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa niya. Hindi na ako magtatanong tungkol sa panaginip mo, panimula niya. Nakahinga ng maluwag si Ali. Sa ngayon, dugtong nito. Pero gusto kong malaman mo, Ali, habang nasa pamamahay kita, habang dala mo ang apelyido ko, pekeng kasal man o hindi, walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Naiintindihan mo? Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Proteksyon. Isang bagay na hindi niya kailanman natanggap mula sa isang lalaki. Hindi siya nakasagot. Tumango lang siya, hindi makatingin ng diretso. Habang naglalakad si Kalang papalayo, ang kanyang mga salita ay nanatiling nakaukit sa isip ni Ali. Isang pangako. Ngunit sa likod ng pangakong yon, isang malamig na takot ang muling gumapang sa kanya. Paano kung malaman ni Kalon ang lahat? Ang buong katotohanan? Ang dahilan ng kanyang mga peklat na hindi nakikita? Itataboy kaya siya nito? O, mas malala pa, kaaawaan. Hindi niya alam kung alin sa dalawa ang mas masakit. Ang tanging sigurado siya ay ito. Ang mga lihim, gaano man kalalim ibaon, ay palaging may paraan para mahanap ang daan pabalik sa liwanag. At ang kanyang mga lihim ay mas madilim pa kaysa sa gabing iyon. Ang pangalang Dante ay naging isang tinik sa isip ni Kalon. Isang palaisipan na hindi niya mabitawan. Ang takot na nakita niya sa mga mata ni Ali ng gabing iyon ay hindi takot mula sa isang simpleng panaginip. Iyon ay takot na nagugat sa isang masamang karanasan. Isang totoong karanasan. Bilang isang doktor, sanay siyang mag-diagnose ng mga problema base sa mga sintomas. At ang mga sintomas ni Ali, ang kanyang pagiging laging alerto, ang kanyang pag-iwas sa biglaang malalakas na tunog, ang kanyang kawalan ng tiwala. Lahat ay tumuturo sa isang konklusyon. Trauma. Ngunit hindi niya ito tinanong. Alam niyang hindi ito aamin, kaya ginawa niya ang isang bagay na labag sa kanyang prinsipyo, ngunit kinakailangan sa kanyang sitwasyon. Ipinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol kay Ali Taptap Sinagtala. Utos niya sa telepono. Lalo na ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Dante. Maging disente ka. Ayokong maramdaman niyang minamanmanan siya. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, sinubukan ni Kalon na panatilihin ang normalidad sa mansyon. Ngunit may isang bagong tensyon sa pagitan nila ni Ali. Isang pader na muling itinayo nito. Isang hapon, habang naghahanda siya para sa isang biglaang dinner meeting, pumasok siya sa kanilang walk-in closet para kumuha ng bagong damit. Naabutan niya si Ali doon, nakatalikod, nag-aayos ng mga damit niya. Nakasuot ito ng isang simpleng sando at sa sandaling iyon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng closet, nakita niya ito. Isang mahabang pilat. Nagsisimula ito mula sa kanyang kanang balikat, bumababa sa kanyang likod. Maputi na ito at lumana, ngunit malinaw pa rin ang marka ng isang sugat na malalim at masakit. Hindi niya napigilang humakbang palapit. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip na gustong hawakan niyon. Hindi dahil sa pagkamausisa, kundi dahil sa isang kakaibang instinct ng isang doktor na gustong pagalingin ang sakit. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Nagulat si Ali. Mabilis nitong hinila ang isang damit para takpan ang kanyang likod. Ang mukha ay namutla. Wala to. Aksidente lang nung bata pa ako. Ang kanyang mabilis na pagsisinungaling ay mas nagsasabi pa ng katotohanan kaysa sa kung umamin siya. Ali, kailangan ko nang bumalik sa pananahi, sabi nito. Mabilis na lumabas ng closet, iniwan si Kalon na nakatayo roon. Ang imahe ng pilat ay nakaukit sa kanyang isipan.
Kinagabihan, dumating ang sobre mula sa investigator. Binuksan ito ni Calon sa kanyang study. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang laman nito ay mga dokumento. Isang marriage certificate sa pagitan nina, Alitaptap Sinagtala, at isang Dante Mamon. At kasunod nito, mga police report, mga kaso ng physical abuse, isang restraining order, at sa huli, isang conviction paper. Si Dante Mamon ay nakulong sa salang pananakit at kalalaya lang nito noong 1 buwan. Napapikit si Calon. Ang panga ay nagtiim. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkadugtong-dugtong na. Ang mga bangunggot, ang pilat, ang takot sa mga mata ni Hiraya. Isang malamig na galit ang kumulo sa kanyang dugo. Galit para sa lalaking gumawa nito at isang matinding pagsisisi. Pagsisisi dahil sa pagiging bulag niya, sa pagiging abala sa sarili niyang mga problema. Kinabukasan, hinarap niya si Ali. "Alam ko na," sabi niya. Inilapag ang sobre sa lamesa sa pagitan nila. "Alam ko na ang lahat, Ali. Tungkol kay Dante." Ang mukha ni Ali ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa isang malamig na galit na hindi pa niya nakikita dati. "Nag-imbestiga ka?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pait. "Sino ka sa tingin mo? Dahil lang binayaran mo ako, akala mo pag-aari mo na rin ang nakaraan ko? Hindi sa ganun, Ali. Nag-aalala lang ako." "Huwag. Huwag na huwag mong sasabihin yan." Sigaw niya, ang mga mata ay nangingilid na sa luha. "Hindi ko kailangan ng awa mo, doktor. Ang kailangan ko lang ay ang bayad mo. Ito ay isang kontrata, di ba? Ginagawa ko ang parte ko." "This is more than a contract now," sagot ni Calon. Ang boses ay tumaas na rin. "Hindi para sa akin," giit ni Ali. "Tapusin na natin to. Aalis na kami ni Hiraya." "Hindi ka aalis." Ang kanilang sigawan ay naputol nang biglang pumasok ang isang katulong. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Sir, ma'am, si Hiraya po." Ang taas ng lagnat. Natauhan ang dalawa. Sabay silang tumakbo paakyat sa silid ni Hiraya. Nakita nilang nakahiga ang bata, nanginginig sa lagnat. Agad na lumabas ang pagiging doktor ni Calon. Kinuha niya ang kanyang medical kit. Sinuri ang temperatura, ang paghinga. "Mataas ang lagnat niya," sabi niya. Ang boses ay kalmado na at puno ng awtoridad. "Kailangan nating pababain to." Sa loob ng ilang oras, ang kanilang pagtatalo ay nawala. Napalitan ito ng isang nagkakaisang layunin. Ang pagalingin, si Hiraya. Si Calon ang doktor, si Ali ang ina. Walang salitang namagitan sa kanila. Tanging mga kilos ng pag-aalala at pagtutulungan. Nag-utos si Calon. Sumunod si Ali. Nagpunas, nagbigay ng gamot, nagbantay. Kinagabihan, bumaba na ang lagnat ni Hiraya. Nakatulog na ito ng mahimbing. Naiwan si Ali at Calon sa silid. Nakaupo sa magkabilang gilid ng kama. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito puno ng tensyon, kundi ng pagod at isang kakaibang pag-unawa. Napatingin si Ali kay Calon. Sa kabila ng pagod, ang mga mata nito ay nakatuon pa rin kay Hiraya. Puno ng tunay na pag-aalaga. Hindi ito pag-arte, hindi ito bahagi ng kontrata. Habang pinagmamasdan niya si Calon na natutulog na sa kinauupuan nito sa tabi ng kama ni Hiraya, ang kamay nito ay hawak pa rin ang kamay ng kanyang anak. Ang galit sa puso ni Ali ay unti-unting natunaw. Napabuntong hininga siya. Ang lalaking ito na pumasok sa buhay niya dahil sa isang desperadong kasunduan ay nagpakita ng mas maraming kabutihan kaysa sa lalaking pinangakuan siya ng habambuhay na pag-ibig. Kinuha niya ang kanyang telepono para tingnan ang oras. At sa pagbukas ng screen, isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero ang bumungad sa kanya.
Ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang mensahe ay simple, ngunit puno ng panganib. Nakita na kita, Ali Tap-Tap. Malapit na ako. Ang text message ay parang isang ahas na biglang tumuklaw sa puso ni Ali. Ang bawat salita ay lason. Nakita na kita, Ali Tap-Tap. Malapit na ako. Si Dante. Ang pangalan ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao niya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya para makatakas, para magtago, para magsimula muli, nahanap pa rin siya nito. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa lagnat ni Hiraya kanina. Tiningnan niya ang natutulog na si Kalon, pagkatapos ay ang mahimbing na si Hiraya. Ang munting mundo ng kaligtasan na sinimulan niyang itayo sa loob ng mansyon na ito ay biglang guguho. Kailangan niyang umalis, ngayon na. Ngunit ang kamay ni Kalon, na hawak pa rin ang kamay ng kanyang anak, ay pumigil sa kanya. Ang imaheng iyon, isang imahe ng proteksyon at pag-aalaga, ay nagbigay sa kanya ng isang saglit na pag-asa. Marahil dito, ligtas sila. Ang pag-asang yun ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang nag-aalmusalan sila sa isang tahimik na tensyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang mga katulong ay nagkakagulo. Maging si Lola Sol ay lumabas mula sa kanyang silid. At doon, nakatayo sa may pintuan, payat, maputla, at may mga matang namumugto sa kaiiyak, ay ang babaeng nasa larawan sa kwarto ni Kalon, si Marahuyo Diwata, ang totoong nobya. Kalon, sabi nito, ang boses ay basag. Natigilan si Kalon. Ang hawak niyang tasa ng kape ay nanigas sa ere. Agad na lumapit si Marahuyo, lumuhod sa harap ni Lola Sol at Kalon. Patawarin na niyo po ako, Lola Sol. Kalon, pinilit lang po ako. Hindi ko po gustong umalis. Ang buong eksena ay parang isang melodrama sa telebisyon. Ngunit ang desperasyon sa mukha ni Marahuyo ay tila totoo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lola Sol. Ang boses ay matigas, ngunit may bahid ng interes. Si Tio Ricardo po. Humikbi si Marahuyo. Nalaman niya ang tungkol sa kasunduan ninyo sa Mana. Tinakot niya po ako. Sinabi niyang sasaktan niya ang pamilya ko kung hindi ako aalis sa araw ng kasal. Ang gusto niya ay mapahiya ka, Kalon, para makuha niya ang ospital. Lahat ng mata sa silid ay napunta kay Kalon, naghihintay ng kanyang reaksyon. Tumingin si Kalon kay Ali, isang tingin na hindi mabasa, isang halo ng gulat, pagkalito, at pagkakasala. Para kay Ali, ang bawat salita ni Marahuyo ay isang patalim na tumutusok sa kanya. Siya ang naging solusyon. Siya ang naging panakip butas. At ngayon na bumalik na ang orihinal, ano na ang papel niya? Siya ay isang impostor. Patawarin mo ako, Kalon. Mahal na mahal kita. Patuloy ni Marahuyo, nakahawak na sa braso ni Kalon. Bumalik ako para itama ang lahat. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang entablado ng matinding drama. Si Marahuyo ay nanatili sa utos ni Lola Sol para malaman ang buong katotohanan. Naramdaman ni Ali ang pagbabago sa hangin. Ang mga katulong ay bumubulong sa kanyang likuran. Si Lola Sol ay laging nakatingin sa kanya na parang isang pagkakamali na kailangang itama. Isang hapon, kinausap siya ng matanda ng sarilinan. Ali Tap-Tap, sabi ni Lola Sol, walang paligoy-ligoy. Nagpapasalamat ako sa serbisyong ibinigay mo. Malaki ang naitulong mo sa apo ko sa isang mahirap na sitwasyon. Ngunit, bumalik na. Ang dapat ay nasa lugar na ito. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Tapos na ang papel mo. Pwede ka nang umalis. Naiintindihan ko po, sagot ni Ali.
Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Hindi niya hinintay ang utos ni Kalon. Hindi niya kayang harapin ang awa sa mga mata nito. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay abala sa sala, kasama si Marahuyo, tahimik na inimpake ni Ali ang kanilang mga gamit. Kinuha niya ang natitirang pera mula sa unang bayad ni Kalon. Hindi na niya kukunin ang balanse. Ang dignidad na lang niya ang natitira sa kanya. "Mama, saan po tayo pupunta?" Tanong ni Hiraya naguguluhan. "Uuwi na tayo, anak," sagot ni Ali. Sinusubukang ngumiti. "Sa dati nating bahay." Dala ang 2 bag at si Hiraya, dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan. Ang puso niya ay kasing bigat ng kanyang mga daladalahin. Ito na ang tama. Ito ang dapat. Ngunit sa may pintuan, isang anino ang humarang sa kanila. Si Kalon. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Ngunit ang kanyang mga mata ay madilim. Halos galit. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. "Uuwi na kami sa dapat naming kalagyan," sagot ni Ali. Ang luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi niya ito tiningnan sa mata. "At saan yon?" "Sa buhay namin bago ka dumating." Isang hakbang ang ginawa ni Kalon, pumagitna sa kanila at sa pintuan. Hinawakan nito ang panga ni Ali, marahan ngunit may diin. Inangat ang kanyang mukha para magtama ang kanilang mga mata. "Tingnan mo ako, Ali," utos niya. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Ali ang isang bagyo ng emosyon sa mga mata ni Kalon. "Dito," sabi ni Kalon, "ang bawat salita ay may bigat at katiyakan. Dito ang dapat mong kalagyan." Ang mga salita ni Kalon ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang deklarasyon. Isang pangako. "Hindi ako aalis," mariing sabi ni Kalon. Hindi pinapansin ang presensya ni Marahuyo at Lola Sol na nakatayo lang sa di kalayuan. "Hindi ka aalis. Ang kontrata ay hindi pa tapos. At higit sa lahat, hindi ka alis sa harap ng panganib." "Panganib?" Tumawa si Ali. Isang mapait na tawa. "Ang mas malaking panganib ay ang pananatili ko dito. Nahanap na niya ako, Kalon. Si Dante." "Alam ko," sagot ni Kalon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon. "At dahil alam ko, mas lalo kitang hindi pababayaang umalis. Dito ka mananatili, sa ilalim ng proteksyon ko." Hinanap niya ang tingin ni Marahuyo na nagtatago sa likod ng kanyang lola. "Marahuyo, kailangan mong umalis sa pamamahay na ito. Hindi mo ako mapipilit sa isang bagay na ayaw ko. Tapos na ang kasunduan natin. Kasama na ang pakikialam ni Tio Ricardo." Ang pagtanggi ni Kalon ay nagbigay ng hininga kay Ali. Ngunit ang laking gulat niya ay ang pagsuporta ni Lola Sol sa kanyang apo. "Tama si Kalon," sabi ng matanda. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marahuyo na ngayon ay namumula na sa galit. Ang pamilya Soliman ay hindi nagpapagamit sa negosyo. "Marahuyo, you are dismissed." Umalis si Marahuyo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Nagbanta na isisiwalat niya ang lahat ng sikreto ni Kalon. Ngunit hindi na ito pinansin ni Kalon. Nang gabing iyon, nagtipon si Kalon ng lahat ng security details sa mansyon. Naglagay siya ng mga bodyguards sa lahat ng pasukan, pati na rin sa labas ng eskwelahan ni Hiraya. Hindi niya hahayaang makalapit si Dante Mamon sa kanyang pamilya. Oo, kanyang pamilya. Sa isip niya, wala ng kontrata. Tanging pagprotekta na lang. Ngunit ang kasamaan ay laging nakakahanap ng butas. Isang hapon, tumawag ang driver ni Hiraya. "Sir Kalon, may nangyaring kakaiba. May isang lalaki kanina. Hinaharang si Hiraya sa labas ng gate. Sabi niya, tatay daw niya siya." Nanlamig si Kalon. Agad siyang umalis sa ospital. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Nang makita niya si Hiraya, hindi ito umiiyak. Ngunit hindi rin ito nagsasalita. Niyakap lang niya ang kanyang ina. Nanginginig.
Sa tabi ng kanyang bag, may isang bagay na nakalagay. Isang lumang rag doll. Manika, ang mga mata ni Ali ay nanlaki. Hindi. Bulong niya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ginagamit niya pa rin yan. Ano yan, Ali? Tanong ni Kalon. Iyan ang manika na ibinibigay niya sa akin pagkatapos niya akong bugbugin. Sagot ni Ali. Ang boses ay halos hindi marinig. Palatandaan yan. Isang mensahe. Ibig sabihin, malapit na siya. Ibig sabihin, sinisimulan na niya ang laro. Nang gabing iyon, ang mansyon ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang fortress. Ang bawat anino ay tila may banta. Ang bawat tunog ay nagpapakaba. Kalon, na kadalasang kalmado at lohikal, ay naging balisa. Sinubukan niyang kalmahin si Ali, ngunit ang takot nito ay nakakahawa. Ali, makikipag-ugnayan ako sa pulis. May restraining order na tayo, sabi niya. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Ali, umiiyak. Kahit may pulis, hahanap at hahanapin niya kami. Hindi siya titigil hanggat hindi niya kami nasasaktan. Habang magkausap sila, nagring ang telepono ni Kalon. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan. Sinagot niya ito. Ang mukha na lumitaw sa screen ay may matatalim na mata at isang nangiting nakakatakot. Si Dante Mamon. Ang ganda ng asawa mo, doktor, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay may halong pang-iinis. Pero ang asawa ng iba ay hindi dapat inaangkin. Hindi ba Ali Tap-Tap? Itinutok ni Dante ang kanyang telepono sa likuran niya. Ang background ay ang mga poste ng gate ng Soliman Medical Heritage. At hindi lang iyon. May mga taong nagtatakip ng mukha na kasama niya. May kasunduan ako, Kalon, sabi ni Dante. Ang ospital mo, ang apelyido mo, o ang buhay ng asawa mo. Pumili ka. Oras na para bawiin ang pag-aari ko, doktor. Nanghina si Kalon. Ang problema sa negosyo, ang problema sa pamilya. Ang dalawang bahagi ng kanyang buhay ay biglang nagkabanggaan sa harap ng kanyang mukha at ang buhay ni Ali at Hiraya ay nasa panganib. Wala kang makukuha, mariing sabi ni Kalon. Sinubukan niyang hindi magpatalo sa takot. Tingnan natin, bulong ni Dante. Ako mismo ang pupunta sa inyo. Pinatay ni Dante ang tawag. Tumingin si Kalon kay Ali. Ang takot sa mga mata nito ay nagpaalab sa isang bagay sa loob ni Kalon. Hindi na awa, hindi na obligasyon, pag-ibig. Hindi siya makakapasok, sabi ni Kalon. Walang sino man ang makakapasok. Pumasok ka sa silid ni Hiraya at ilak mo ang pinto. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Kinuha ni Kalon ang isang golf club sa tabi ng kanyang lamesa. Hindi siya handa, hindi siya pulis, pero may isang bagay siyang alam. Handa siyang ipaglaban ang mga taong mahal niya. Ang puso ni Ali ay dumagundong sa takot habang nakasarado siya sa silid ni Hiraya. Niyakap niya ang kanyang anak. Sinubukan itong patulugin, ngunit ang kanyang sariling panginginig ay nagpahirap sa kanya. Naririnig niya ang mga yabag sa ibaba, ang mga bulong, at pagkatapos, ang mga tunog ng basag na salamin. Si Dante, narito na siya. Ikinulong ni Kalon ang kanyang sarili sa panganib para sa kanila, ang kanyang doktor, ang kanyang pekeng asawa. Mama, natatakot po ako. Bulong ni Hiraya. Niyakap siya ng mahigpit. Huwag kang matakot, anak, sabi ni Ali. Kahit ang sarili niya ay halos hindi na makahinga. Nandyan si Tito Kalon. Poprotektahan niya tayo. Ngunit isang putok ang umalingaw-ngaw sa ibaba. Putok ng baril. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi inaasahan ni Ali. At doon, nakatayo si Dante. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at isang nakakatakot na ngiti.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ali, tila isang hayop na nakakita ng kanyang biktima. "Nandito ka lang pala, Ali Tap-Tap," sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. "Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Walang sino man ang makakatakas sa akin." Bago pa makasigaw si Ali, isang suntok ang tumama sa mukha ni Dante. Si Calon. Nakatayo ito sa pintuan, may hawak na baseball bat. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at determinasyon. "Layuan mo sila!" sigaw ni Calon. Ang boses ay hindi na ang kalmadong doktor na nakasanayan ni Ali. Nagsimula ang isang magulong pagtatalo. Sina Calon at Dante ay nagpapalitan ng suntok. Ang mga tunog ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Si Ali, na nakasaksi ng ganitong uri ng karahasan dati, ay nanginginig. "Wag po, Tito Calon. Wag po," sigaw ni Hiraya. Nagtagal ang laban. Si Calon, na sanay sa paggamit ng scalpel, ay hindi sanay sa ganitong uri ng labanan. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Galit para sa taong nanakit sa mga mahal niya. Napahiga si Dante, ngunit mabilis itong bumangon, may hawak na isang patalim. "Ngayon, tingnan natin kung gaano kakatapang," sigaw ni Dante. Tumakbo papunta kina Ali at Hiraya. Tinakpan ni Ali si Hiraya. Handa na siyang saluhin ang anumang saksak. Hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang anak. Ngunit bago pa man dumating ang patalim, may humarang, si Calon. Napapikit si Ali, ngunit narinig niya ang isang malakas na tunog. Isang ungol ng sakit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Calon. Nakatayo ito sa harap niya. Ang patalim ay nakabaon sa kanyang tiyan. Ang dugo ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang sugat, lumalabas mula sa kanyang puting t-shirt. "Calon!" sigaw ni Ali. Ang kanyang puso ay tila nabasag. "Tumakbo kayo," bulong ni Calon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Ali. Ngunit huli na. Ang mga pulis ay sumugod na sa silid. Sinunggaban si Dante, na ngayon ay hawak na ang patalim na kanyang ginamit. Nagkaroon ng putukan at si Dante ay bumagsak sa sahig. "Ali!" bulong ni Calon. At pagkatapos, nawalan siya ng malay. "Calon! Gumising ka!" sigaw ni Ali. Niyakap ang kanyang katawan. Ang dugo nito ay dumadaloy sa kanyang mga kamay. Dumating ang mga paramedics. Inilagay nila si Calon sa isang stretcher. Mabilis na inilabas sa mansyon. Sinundan sila ni Ali, dala-dala pa rin si Hiraya. Sa loob ng ambulance, habang patungo sa ospital, hinawakan ni Ali ang kamay ni Calon. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. "Huwag kang bibitaw, Calon," bulong niya. Nagmulat si Calon ng kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti. Ang kanyang mukha ay namumutla. "Huwag kang aalis." At pagkatapos, tuluyan na itong nawalan ng malay. Ang tunog ng sirena ng ambulance ay umalingaw-ngaw sa buong gabi. Isang hiyaw ng pag-asa at takot na magkasama. Ang unang bagay na naramdaman ni Calon nang magising siya ay ang sakit. Isang matinding kirot sa kanyang tiyan na tila nagpapaalala sa kanya ng bawat segundo ng laban. Ang susunod ay ang amoy ng ospital, ang malinis, ngunit bahagyang sterile na amoy na sanay na siya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin, ngunit nang luminaw ito, may isang figura siyang nakita. Nakaupo si Ali sa tabi niya, nakayuko ang ulo, natutulog. Ang kanyang buhok ay nakakalat at ang kanyang mukha ay may bakas ng luha. Nakahawak ang kanyang kamay sa kanya, mahigpit. Hindi na ito isang kontrata, hindi na ito isang obligasyon. Ang init ng kanyang kamay ay totoo. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay totoo. Dahan-dahan, mahina siyang gumalaw. Nagising si Ali. "Calon!" bulong niya. Ang mga mata ay nanlaki. "Gising ka na!" Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi.
sa kabila ng sakit. Salamat sa Diyos. Pumasok ang mga doktor at nurse, sinuri ang kanyang kondisyon. Stable siya. Malalagpasan niya ito. Ngunit ang kanyang paggaling ay magtatagal. Makalipas ang ilang araw, ang silid ni Calon ay naging sentro ng pamilya Soliman. Si Lola Sol, ang matigas na matriarka, ay nagdala ng mainit na sopas kay Ali. Hindi na ito nagsalita ng anuman tungkol sa plorera o sa kontrata. Sa halip sinabi nito, "Salamat, Ali Taptap. Salamat sa pagliligtas mo sa apo ko." Isang simpleng salita, ngunit puno ng pagtanggap. Ang balita tungkol kay Don Ricardo del Fuego ay dumating din. Dahil sa testimonya ni Marahuyo at sa ebidensya ng pulisya, ang kanyang mga masasamang gawain ay nabunyag. Mahaharap siya sa matinding kaso at ang Soliman Medical Heritage ay ligtas na. Si Marahuyo naman, matapos magbigay ng pahayag ay umalis na at hindi na muling nagpakita. Isang hapon, habang nagbabasa si Calon, pumasok si Hiraya sa silid. May dala itong isang card na gawa ng kamay. May nakaguhit na bahay at 3 tao na magkasama. "Daddy Calon," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. Napatigil si Calon. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ng bata ng ganon. Nagkatinginan sila ni Ali at nakita niya ang nangiti sa mga labi nito. Puno ng kaligayahan, inabot ni Calon ang kanyang kamay at niyakap siya ni Hiraya. Sa sandaling iyon, ang sakit sa kanyang tiyan ay tila nawala. Napuno ang kanyang puso ng isang init na hindi niya kailanman naramdaman. Ngunit may isang bagay pa na kailangan nilang gawin. Nang gabing iyon, matapos matulog si Hiraya, kinuha ni Ali ang isang nakalukot na papel mula sa kanyang bag. Ang kontrata. Dahan-dahan, sa harap ni Calon, pinunit niya ito. Ang bawat punit ay parang pagbasag sa bawat pader na itinayo nila sa pagitan ng kanilang mga puso. Tapos na ang 1 taon, sabi ni Ali. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Malaya na tayo. Ngumiti si Calon. Isang ngiting totoo. Puno ng pag-asa. Good. Dahil ayoko na rin yan. Gusto ko, yung totoo na. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Ali, nagtataka. Tiningnan siya ni Calon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pag-ibig na walang anumang kondisyon. "Mahal kita, Ali. Hindi dahil sa kontrata. Hindi dahil sa utang na loob. Mahal kita dahil ikaw si Ali. Dahil sa tapang mo. Dahil sa pagmamahal mo kay Hiraya. At dahil pinakita mo sa akin ang halaga ng isang pamilya." Nagsimulang tumulo ang luha ni Ali. Ang mga salitang iyon ay ang mga salitang hindi niya inakala na maririnig pa niya mula sa isang lalaki. "Natatakot ako," bulong niya. "Huwag kang matakot," sagot ni Calon. Inabot ang kanyang kamay at hinawakan ito. "Hindi kita sasaktan. Hindi kita pababayaan at ipaglalaban kita laban sa sino mang susubok na manakit sa'yo. Hanggang sa huling hininga ko." Niyakap ni Ali si Calon, dahan-dahan at maingat para hindi masaktan ang kanyang sugat. Sa yakap na yon, natagpuan niya ang kanyang tahanan. Makalipas ang ilang linggo, ganap na ang paggaling ni Calon. Umalis siya sa ospital, hindi na bilang isang pasyente, kundi bilang isang taong ganap na nagbago. Ang kontrata ay tapos na. Ang lahat ng kasunduan ay nawala. Ngunit may isang bagong pag-asa na nabuo. Isang hapon, nakita ni Calon si Ali sa kanyang lumang tindahan ng pananahi. Nagawa na nitong buksan muli ang kanyang maliit na shop, puno ng mga tela at tahi. Nagtatrabaho ito ng masaya. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unting natutupad. Lumapit si Calon, lumuhod sa isang tuhod, at inilabas ang isang maliit na kahon na kulay itim na pilus. Nanlaki ang mga mata ni Ali. "Ali Taptap sinagtala," sabi ni Calon. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa pag-ibig. Will you be my real wife? For real this time? Ali's POV. Oh, Kalon. Oh. Iyon ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Ali, kasabay ng mainit na mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Niyakap niya si Kalon at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, takot at pag-aalinlangan ay naglaho na parang bula. Hindi na ito isang kontrata, hindi na ito isang transaction. Ito ay pag-ibig, totoong pag-ibig. Ang kanilang kasal ay simple. Isang maliit na seremonya sa hardin ng mansyon ng mga Soliman, sa ilalim ng isang arko na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak. Walang mga mamahaling bisita, tanging mga pamilya at malalapit na kaibigan. Si Lola Sol ay naroon, umiiyak ng tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. At si Hiraya, na nakasuot ng isang puting bestida na tinahi mismo ni Ali, ang siyang nagdala ng mga singsing. Nang sinabi ni Kalon ang kanyang panata, ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Ali. Hindi ako nangangako ng isang perpektong buhay, Ali. Ngunit nangangako ako ng isang buhay na puno ng pagmamahalan, pag-unawa at walang katapusang suporta. Kasama ka, Ali, at kasama si Hiraya, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Nangako rin si Ali. Hindi ko akalain na muli akong magtitiwala. Hindi ko akalain na muli akong magmahal. Ngunit ipinakita mo sa akin, Kalon, na ang bawat puso ay may karapatang maging masaya. Salamat sa pagiging ilaw ko sa aking kadiliman. Nang hinalikan siya ni Kalon, hindi ito ang halik ng isang pekeng mag-asawa. Ito ay halik ng dalawang kaluluwa na natagpuan ang isa't isa, pinagaling ang isa't isa, at pinangakuan ang isa't isa ng isang walang hanggan. Kalon's POV. Makalipas ang isang taon, ang buhay sa mansyon ay ganap ng nagbago. Hindi na ito isang malamig na bahay, kundi isang mainit na tahanan. Ang tawa ni Hiraya ay madalas na maririnig sa mga pasilyo. At si Ali, lumaki ang kanyang pangarap. Isang araw, binuksan ni Ali ang kanyang sariling fashion boutique, Sinagtala Creations. Ang tindahan ay puno ng mga disenyo na gawa sa puso at kamay ni Ali. Mga eleganteng damit na may sariling tatak. Nakatayo si Kalon sa gilid, kasama si Lola Sol. At pinagmamasdan ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Akala ko, ang lahat ng bagay ay may presyo. Bulong ni Kalon sa kanyang lola. Pero ang nakita ko sa kanya, sa kanila, walang presyo. Ngumiti si Lola Sol. Kung minsan, Kalon, ang pinakamagandang bagay sa buhay ay ang mga hindi mo kayang bilhin. Salamat, Apo. Salamat at nakahanap ka ng isang alitap-tap. Si Ali, mula sa pagiging isang takot na ina, ay naging isang matagumpay na negosyante, isang inspirasyon sa maraming kababaihan. Hindi na siya nagtatago sa anino ng kanyang nakaraan. Si Dante Mamon ay nakakulong na at hindi na muling makakapanakit. Ang banta ni Don Ricardo ay tuluyan nang nawala. Ang pamilya Soliman ay muling naging buo, hindi dahil sa pamana, kundi dahil sa pag-ibig. Ali's POV. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin, pinagmamasdan ang mga bituin, niyakap ni Kalon si Ali mula sa likuran. Si Hiraya ay naglalaro sa damuhan, hinahabol ang mga alitap-tap na kumikinang sa dilim. Natagpuan na natin ang ating tahanan, bulong ni Kalon sa kanyang tainga. Huminga ng malalim si Ali. Amoy ang kanyang pamilyar na pabango. Ikaw ang tahanan ko, sagot niya. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga hamon pa rin. Ngunit alam ni Ali na sa piling ni Kalon at kasama ang kanilang munting anghel na si Hiraya, kaya nilang harapin ang anumang bagyo. Ang isang kasunduan na sinimulan sa papel ay naging isang sumpa ng pag-ibig na walang hanggan. At sa ilalim ng mga kumikinang na bituin, sa saliw ng mga alitap-tap, natagpuan ng kanilang mga puso
ang kanilang tunay na bahay. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Alitaptap at Kalon. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong simula, kundi sa tapang na harapin ang mga sugat ng nakaraan at buuin ang isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ipinakita nila na ang tunay na halaga ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan, kundi sa pagmamahalan at pagtanggap. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Kontratang Pag-ibig. Sana po ay naantig ang inyong mga puso at nag-iwan ito ng isang aral na mananatili. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe na rin po sa aming channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong kwento na tiyak na aantig sa inyong damdamin. I-comment nyo lang po sa ibaba kung anong part ng kwento ang pinaka nagustuhan ninyo. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kapuso.